Yo, good morning mga kamanok. Yan. So, Jason here again. It's 2026 na, January. Yun. So, balik na ulit ako sa pag-vlog ulit. Subukan ko ulit bumalik. Yun, kasi matagal akong napahinga. Ayun. So, 2026 na. Tumigil ako ilang buwan na rin. Yun. So, medyo busy, trabaho. Ayun. So, ngayong araw, nandito ako sa aking part-time job. Yun. Ako ay same farm pa rin yung pinagpa-part-time ako every Saturday. So, nandito ako. Na-assign ako para mag-swab. So, it's a viral swab, AI swabbing. So, itong pag-swab namin sa mga manok, broiler, before shipping, yun, required ito ng government ng Canada, especially yung CFIA, yung Canadian Inspection, Canadian Food Inspection Authority or agency. It's Canadian agency. Yun. So, before i-ship yung mga broiler. So, ito, AI, dead bird surveillance testing na to, ginagawa ito sa pre-testing bago i-ship sa plant yung mga manok, yung broiler, bago i-process. So, para, ang purpose nito, objectives, para ma-prevent yung spread. Kung meron man, ma-prevent yung pag-spread ng disease, yung AI, or yung bird flu yung tinatawag, or yung avian influenza. So, let's say, hindi tinest yung mga manok, and then pagdala sa plant nag-positive. So, shut down yung planta, yung processing plant. So, walang, tawag dito, magko-close yung plant para i-disinfect, linisan. So, malaki yung malulugi sa kanila, malaki yung mawawala. And then titigil yung processing ng mga manok. So, walang production. So, ngayong araw, ito ginagawa ito pag test ng yung pagsuswab o yung avian influenza, dead bird surveillance o pre-movement testing na tinatawag. So, ngayon kasi guys sa Canada, every year, to give you an overview tungkol dito sa avian influenza o bird flu, yearly, nagkakaroon ng tawag dito spread ng avian influenza dito sa Canada or outbreak every winter. So sometimes, minsan you start October or November hanggang January, February. So matagal. So baka mga 5 months. So by the time lahat na naman ng mga producers, processing plants, farms ay nakikipag-cooperate, and then yung Canada kakaroon ng testing. So far ngayon dito sa area namin, ito yung madalas tamaan. Last year masyadong malala yung AI or yung bird flu na tumama dito sa city kung saan kami kung saan ako nakatira, yung Abbotsford dito sa British Columbia. So ngayong taon medyo bumaba yung case. So pailan-ilan lang ngayon, halos wala na since December 15. Last year wala kami nababalitaan na may case. Meron lang pailan-ilan yung mga backyard racers o yung mga pets lang or mga non-commercial tinatawag. So yun. So lahat ng farm tinetest. Turkey, layer farms, breeder farms, broiler farms. Lahat ng commercial and non-commercial na yung testing at gawa. So, yun. So, ngayong araw, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano nagsuswab. Okay. So, ngayong araw, kung makikita nyo, ako, ano yung mga kailangan i-prepare nyo bago kayo maghawak ng dead birds or mag-swab.
So let's say, tulad ko, dito ako nagtatrabaho. Kahit pa walang outbreak yan dito ng AI. Actually guys, yung AI ngayon na tumama dito sa Canada is yung highly pathogenic avian influenza. High pathogenic siya. So kaya kakaroon ng testing. Anyway, yeah. So meron akong dead birds dito. Mga 5 lang naman. And then, susolve ko siya. So since kahit na walang hindi siya infected ng influenza or ng bird flu, considered pa rin natin sila na, let's say, consider mo na rin na infected sila. Parang ganun lang. So, kailangan mo ng protection sa katawan mo. So, ngayong araw, kung makikita nyo, ano yung una nyo gagawin? So, kailangan, prepare nyo yung PPE nyo. Ayan, PPE. Then, gloves. Siyempre, kailangan close siya. Then, meron tayo dito, ito, N95 mask. Yan, ka-prepare na. So, required to guys. So, sa lahat na magsuswab. So, ako, recognize ako. I was trained para sa AI, pag-solve ng AI. Kasi doon sa full-time job ko as a field technician, ginagawa din namin to. May training ako dyan. So, paano i-handle yung mga sa pag, yung let's say, ng AI affected yung pag-swab nyo. Paano i-handle. So, yun. PPE, the gloves, N95 mask. And then, yeah, of course, nakaboots ako. It's a coverall. So, yan. And then, meron tayong tinatawag na yung viral test tube. Tinatawag. Ito. So, viral tube. So, dyan natin nilalagay. Ito yung pang cotton buds natin, pang swab. So, ang ginagawa sa pagsuswab ng para sa AI, isa sa cloaca, and then sa mouth. Yung sa mouth naman doon sa may ngalangala nung sa Tagalog, ngalangala nung chicken. So, I'll show it to you kung paano. Ang tawag doon sa part na is coena, and then cloaca, yung sa puwet niya. So, ito yung ginagamit. So, kailangan malinis. Hindi siya para hindi ma-infected yung swab. Yun. And then, ito, mayroong taga CFIA or yung Canadian Inspection Food Infection Agency ng Canada. Meron silang tinatawag na sinasabit na ganito. So, ito is dead bird surveillance sampling summary sheet. So, nakalagay dito. Pipick upin ito ng CFIA mamaya. Lalagay lang namin sa labas. Lalagay dito yung ID, kung ano yung para ma-identify yung farm. Then, kung ilan yung birds na sinob nyo. And then, tapos yung mortality is all lang. Yo, back on. Ayun, ngayon unahin natin guys yung talagay dito is BIC or yung OP. Ang tawag dyan is oropharyngeal swab. Oropharyngeal. Yan. Na dito nakalagay yung ID, barn, and then yung date. So, sasabit yan sa laboratory. Yan. Okay. So, kukunin lang natin yung birds. So, open natin yung bibig niya. Ganyan. And then, makikita niya dito guys. And then, yung coena tawag. So, pag sasama sa kanya, ganito. Then, papaikutin niya. Yan. So, hindi pwedeng pasok dun sa loob. Dito lang siya. Ganyan. Okay. And then, lagay natin dyan. Kukunin natin to. Yung OP. And then, open natin. Lagay natin to. And then, ikot lang natin dyan. Okay. Then,
Yan. So, takpan ulit natin. Then, proceed tayo sa sunod na board. So, actually guys, ngayon araw 5 yung i-solve ko. Ang paghawak dun sa ibon o dun sa manok para hindi kayo mahirapan. Ganito. Yung dalawang daliri, pasok nyo siya dyan. And then, open nyo yung mouth. Yeah. And then, dun yung buhay na. Iwasan nyo guys ito na matouch sa mga maduming bagay. Like sa ground, sa mga manok. Dito lang. Yan. Yan. Okay. So, yun siya. Yan. Iwasan nyo rin magkapalit yung OP or paringgan. Yung sa mouth, saka yung sa puwit. Then, natin ganito. And then, takpan natin. Yan, para hindi magkaroon ng contaminate. So, yun guys. Yun yung sa mouth. Yeah. So, natapos tayo dun sa pag-swab doon sa beak niya or sa mouth o doon sa choana. Ngayon, we're going to proceed doon sa cloaca. So, hawakan lang natin dun sa may buntot ganito. So, katulad nung sinabi kanina, iwasan natin na matouch to kung saan dyan. So, kailangan diretso lang doon sa puwet niya. Ito yung puwet, yung cloaca. And then, pasok natin siya doon. Yeah, ganun. So, dapat medyo mayroon siyang kasamang dumi ng manok. Yan. So, ganyan lang siya. Tsura na. And then, kunin natin yung viral swab tube. And then, may kalagay dyan bat or cloaca. See? So, same thing doon sa pag-swab natin sa bibig. Doon na lang natin. Okay. Then, so that's it. Takpan natin. Yun. So, yun. Then, second board. Kunin ulit natin yung viral swab. And then, yun yung cloaca niya. And then, pasok natin ito. Yun. So, yun. Maraming dumi. So, tulad kanina, sabi ko, iwasan natin magkapalit sila. Ilagay din natin sa, mailagay ko dun sa isang tube na para sa swab sa bibig or mouth swab. So, yun. Takpan natin. So, yun guys, ganun lang kadali. Yun. So yun guys. So, natapos na yung pagsasolve natin. Nanggal ko na yung mask ko. Anyway, yeah. Ito na yun. It's viral swab. And kukunin na yan dun sa, lalagay ko na dun sa labas mamaya. Then yun, kukunin na lang siya dito. Yun, ito ginagawa to para mag-prevent o prevention pag-spread ng diseases o nung I mean yung bird flu or even influenza, and protection na rin doon sa plant kung saan ipaprocess yung mga manok. So ayun, ginagawa siya para ma-prevent yung sa pag-prevent yung pagkalat ng bird flu doon sa planta. Okay? So para sa labas pa lang, ma-detect na agad kung meron man. So hindi ma-infect yung planta. So tuloy-tuloy yung processing. So may trabaho mga tao, masaya lahat. Pati yung company. So yun. So after ng swabbing, pwede nang tanggalin tong coveralls. And then So
yun, so ngayong araw, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Kung ano yung mga, isa sa mga ginagawa ko dito sa part-time ko, dun sa full-time ko. Okay? So yun guys, maraming salamat and hanggang sa sunod na video. Bye!